Patay ang isang kasambahay matapos sakalin ng isang lalaking nagnakaw sa bahay ng kanyang amo sa Quezon City. Ang biktima, pinagsamantalahan pa umano. Babala po, sensitibo ang susunod na balita. Hatid po sa atin yan ni James Agustin. Wala ng buhay at nakababaang salawa ng matagpuan ng 57 anyos sa babaeng kasambahay sa pinapasukan niyang bahay sa Quezon City umaga ng Linggo. Sa imbestigasyon ng pulisya, kapapasok lang sa trabaho ng biktima at hinahanap siya ng kanyang amo na bedridden na. Nang hindi siya sumasagot, tinawagan na ng amo ang isa pang kasambahay. Doon na nadiskubre ang krimen. Nang pumunta na sa bahay yung kasambahay na isa, doon na nakita niya na nakahandusay yung biktima. Sa aming investigasyon na yung biktima natin ay namatay sa pansasakal at may indikasyon pa na pinagsamantalahan nito. Bago yan, yung suspect natin ay nagnakaw pa sa loob ng bahay. Ilang alahas ng amo ang tinangay ng suspect. Sa kuha ng CCTV, kita ang suspect na nakasuot ng puting t-shirt na naglalakad patungo sa bahay. Matapos ang halos isang oras, umalis ang suspect na nagpalitan ng damit at may dalang sling bat. Nang binaktrack namin, mga 6 o'clock nandun na po yung suspect sa loob. At yung biktima naman, after mga 20 minutes, pumasok din sa bahay niya yung biktima kung saan nangyari yung krimen. At after 30 minutes, lumabas na rin yung suspect. Doon naman namin nakita yung suspect, iba na yung damit. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto kahapon ng 25 anyos sa lalaking suspect sa Tondo, Manila. May nakuha sa kanyang hindi lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Sa record ng pulisya, 6 na beses nang naaresto ang suspect na dating nakasuhan dahil sa pagsusugal at pagnanakaw. No comment na lang po ako sa korte, na lang po ako magpapaliwanag. Iti-turn over na Loma Police sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD sa Camp Karingal ang suspect. Maharap siya sa mga reklamong robbery, rape with homicide, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay ang isang karpintero matapos barilin sa Lambunaw, Iloilo. Cecil, nahuli ba yung gunman? Rafi, tinutugis pa ang mga tumakas na sospek na riding in tandem. Sinusubukan din ng mga otoridad na makahanap ng mga CCTV footage sa crime scene sa Barangay Poblacion, Ilawud. Ayon sa pulisya, shotgun ang posibleng ginamit sa krimen. Papasok pa lang daw sana sa trabaho ang biktima ng barilin kahapon. Wala raw kaaway ang biktima ayon sa pahayag ng kanyang mga kaanak sa pulisya. Hinolda pang isang delivery rider sa Panitan, Capiz. Base sa investigasyon, magde-deliver ng parcel ang 29 anyos na biktima sa Barangay Pasugi. Sinundan umano siya ng mga sospek na sakay ng motorsiklo hanggang tutukan siya ng baril. Nakuha nila ang 10,000 pisong kita ng delivery rider, kanyang cellphone at isang parcel. Patuloy pang tinutugis ang riding in tandem. Pinangalanan na ng Philippine Olympic Committee ang flag bearers ng Pilipinas para sa Southeast Asian Games o SEA Games 2025. Yan ay sina tennis star Alex Ayala at volleyball player Brian Bagunas. Ayon sa POC, malaki ang naging impact nilang dalawa sa sports community kaya sila pinili. Ngayong taon, gumawa ng kasaysayan si Ayala tulad ng pagiging unang Pilipinang nakakuha ng panalo sa isang Grand Slam main draw tournament, pati ang pagkampyon sa Guadalajara Open nitong Setyembre. Bahagi naman si Bagunas ng Alas Pilipinas men's team na nakakuha ng kauna-unahang panalo ng bansa sa kasaysayan ng FIVB World Championship. Sa December 9, magsisimula ang SEA Games na gagawin sa Thailand. Pumalag ang Malacanang sa paninisi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kay Pangulong Bongbong Marcos sa 60 araw niyang suspensyon sa Kamara. Sinabi kasi ni Barzaga sa isang Facebook post, sinuspindi siya ng Marcos Jr. Administration dahil sa pagsasalita niya laban sa anyay plunder ng Pangulo. Gate ni Palace Press Officer Claire Castro, walang koneksyon ng Pangulo sa kontrobersyal na social media posts ni Barzaga.
Ang mga mamalalaswat na nakababasa sa umunong post ni Barzaga ang batayan ng ethics complaint laban sa kanya. Para sa House Ethics Committee, nakasisira sa reputasyon ng Kamara ang mga post ni Barzaga kaya inirekomenda nitong suspindihin siya ng 60 araw. 249 na kongresista ang pumabor, 5 ang tumutol at 11 ang nag-abstain sa Ethics Committee report. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Barzaga na binura na niya ang online posts na basehan ng ethics complaint alinsunod sa utos ng Kamara. Kaugnay sa 60-day suspension ay pinataw kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at mga kaugnay na issue. Kausapin natin si House Committee on Ethics Chairman Representative JC Abalos. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi and Ma'am Connie. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Salamat din po. Pakipaliwanag nga po yung naging resulta ng investigasyon at deliberation ng inyong komite para masabing may mga naging paglabag sa House Ethics Committee o House Ethics si Congressman Barzaga. Nakatanggap po kami ng complaint mula sa 29 members ng National Unity Party noong September 17. At mula September 17 hanggang December 1, nagkaroon po kami ng mga pagdidinig kung saan binigyan po namin ng pagkakataon ang complainant at ang respondent na maipresenta po nila ang kanilang complaint at ang kanilang mga defenses. Binigyan po namin sila ng pagkakataong mag-reconcile kung posible, kaso lang po hindi sila pumayag. Throughout the process, sinigurado po namin na kahit unavailable minsan yung respondent, nagsischedule po kami ng mga special hearing para matrespeto po. Go ahead. I-cross-examine ang mga testigo at mga ebidensyang nakalaban sa kanya. Noon po bang bago itong suspension, nag-offer po ba si Congressman Barzaga na burahin yung kanyang mga post? Kasi ngayon daw po, binura na niya alinsunod sa inyong utos. Yes, and gusto ko po kunin ang pagkakataong ito na i-commend ang ating respondent dahil sinundan po niya ang rekomendasyon ng Kamara na pinagbotohan naman po ng higit 2/3 na burahin po ang mga Facebook posts na subject matter ng complaint. Katwiran naman po nung ilang bumoto ng no sa pagsuspindi kay Congressman Barzaga, tila raw minadali at pagsikil daw sa freedom of speech yung ginawa po ng komite. Ano po masasabi nyo dito? Yung sa akin po, ayon sa aming rules, meron kaming 60 session days para mag-anumang ethics investigation. September 17 pa po ito nagsimula. At sinigurado po namin na mabibigyan ng pagkakataon ang respondent na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. And throughout these proceedings, kunwari po, nung initial deliberation, bukod sa pagbigay ng opportunity ng hearing para mabigyan siya ng chance i-defend ang sarili niya. Nung adjudicatory hearing naman po, nung may sakit ang kanyang abogado at nag-request ang respondent ng motion for postponement, na-schedule rin po kami ng special hearing para mapakinggan po ang kanyang panig. At masasabi ko po na hindi po ito na madali dahil during the proceedings, marami po kaming mga kasamaan sa Kongreso na sinasabi na baka pwede mag-judgment na lang tayo on the pleadings kung may party na hindi nagpapakita. Ngayon, tinanggihan po ito ng Ethics Committee dahil naniniwala po kami na para magkaroon po kami ng tamang rekomendasyon, napakahalaga na mapakinggan ang panig ng complainant pati po ng respondent. Ano po magiging epekto ng 60-day suspension sa kanyang distrito? Ito pong si Congressman Barzaga sa kanyang trabaho sa kanyang distrito. And of course, gusto ko rin po pala, Sir Rafi, i-highlight pagdating naman po sa freedom of speech, constitutionally protected right yan at kailangan po igalang ito sa lahat po ng pagkakataon. Kaso nga lang po, kung isa kang elected public official, you must be held to word. Kaya nga po nakalagay sa ating konstitusyon na may kapangyarihan yung Kongreso na idisiplina ang bawat miyembro dahil lang aming mga actions, ang aming mga sinasabi, meron po itong weight, authority, tsaka meron po itong consequences legally and politically. Kaya kailangan po responsable po tayo. Yung epekto naman po nung kanyang 60-day suspension sa kanyang mga nasasakupan? For the next 60 days po, he still remains to be a member of the House of Representatives. And we expect him to conduct himself in a manner that reflects the dignity po of the institution. Kaya bagamat siya po ay... Congressman Abalos? Okay, nagkakaproblema po tayo sa ating linya ng komunikasyon kay Congressman Abalos. Susubukan po natin siyang balikan. Maraming salamat po
Sa inyong oras, House Committee on Ethics Chairman, Representative J.C. Abalos. Mahigit 200 ghost infrastructure projects ang natuklasan ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, mula yan sa 10,000 proyektong na-inspeksyonan nila. Sakop niyan ang mga proyekto mula noong 2016 hanggang sa kasalukuyan. Isusumite ng AFP ang kanilang mga report sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Padilla, 20,000 infrastructure projects pa ang pinaiinspeksyon sa kanila ng ICI. Katuwang dito ng AFP ang Philippine National Police. Kaugnay po sa patuloy na paghahanap kay dating Congressman Zaldico at mga kaugnay na issue, kausapin po natin si DILG Secretary John Vic Remulla. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano po yung latest natin na development sa kinaroroonan at paghahanap pa rin po kay dating Congressman Zaldico? Ang latest din po namin ay nasa Portugal siya, using a Portuguese passport. Okay. So, as of now, wala tayong extradition treaty with Portugal. Kaya tingin namin doon siya nagtatago. Okay. Kung meron ho siyang dual citizenship at siya nga ho ay isang Portuguese passport holder, hindi ho ba poprotektahan din siya ng gobyerno po ng Portugal? Depende sa batas nila yan. Ang pagkaalam ko, if the crime was committed before the acquisition of the passport, if the crime was committed before the acquisition of the passport, ay hindi siya chargeable. Kung after the acquisition, pwede siyang i-repatriate. Okay, but I think you've mentioned that he acquired his passport 7 years ago pa. We don't have the exact date, but that is our theory. Okay, pero po pwede ho ba yan through Interpol pa rin kung sakasakali na magkaroon po ng negosasyon sa Portuguese government kung sakasakali? Hindi eh. Ang Interpol is, the government of Portugal is very strict on that. Oh. So we have to work on other means para ma-repatriate siya. Okay. Ano po ang nakikita natin sa ngayon? Dahil sabi nyo nga, kahit naman pala makansela ang Philippine passport niya, kung Portuguese passport holder siya o EU passport holder, mahihirapan din po pala tayo. Ako hindi ako nawawalan ng pag-asa eh. Kasi maliit ang mundo eh. At lalong lumiliit ang mundo niya. Pwede siya magkamali, pwede tayong swertehin, pwede tayong through negotiations, papagbigyan tayo ng Turkish government, ng Portuguese government. Katulad na nangyari kay Arnie Tevez. Wala tayong extradition treaty sa Timor-Leste nun. Pero upon request of our President, PBBM, ay pinagbigyan na request ng Pangulo ng Timor-Leste. So may pagkakataon rin na gano'n na pwede mangyari. Okay. At ano hong klaseng mga ebidensyang nakalap ng mga otoridad sa pinasok po na condominium unit naman ni Zaldico? NBI kasi ang ang pumasok. So wala pa akong info kung ano nakuha nila. Pero lahat ng properties pinasok namin, yung nasa Ladybug Street, pinasok namin. I think yung sa Forbes, wala sa pangalan niya, pero beneficial owner siya. So, i-applyan na rin namin ng warrant yun. Yung sa Bicol, yung 3 properties siya na-applyan ng warrant. Kasamang Midas Hotel, kasamang Mercedes Resort. Yun po bang mga napasok po natin na properties ay under sa AMLAC na rin po na freeze order? Yes, kasama na rin siya. Alright. May mga sabi ho ng Pangulo, makukulang na mga malalaking isda sa flood control scandal na ito bago magpasko. Ano na ho ang ating timeline siguro? Sabihin na natin kasi December 15, initially ang nasa isip po ng lahat. Matutupad pa ho ba yun? Mas maganda siguro si Ombudsman ng tanong niyo. Kasi ako, taga-kulong lang ako eh. Taga-arrest at saka taga-kulong eh. Hanggang wala akong warrant of arrest. Hindi ako makakapagsalita. Okay, kaugnay naman po kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Yun namang kaso po niya. Paano naman ho siya maibabalik dito sa ating bansa kaya? Sabi niya, hindi daw siya pwedeng galawin. Mas madali yung sa kanya.
kasi wala siyang dinenay yung application for tawag dito, refugee, tawag dito, Asylum. So, yes, parang another reconsideration in the air, pero tingin ko madi-deny rin yun. Basta madi-deny yun, pwede na namin siyang request for repatriation papunta Pilipinas. Okay. Si Cassandra Leong naman po, may lead na ho ba tayo kung nasaan siya ngayon? Ang theory namin ay nasa China na siya, bumalik na siya ng China. Wala siya sa Pilipinas. Tinignan namin yung travel records niya, wala siya dito. So ang theory namin ay bumalik siya doon sa Fujian, China, kung saan siya nanggaling. Aha. At pag ganun ho ba, ano ang magiging partisipasyon naman ng Chinese government? Dahil sila din ho ay wala ho. Wala silang repatriation agreement. Katulad, Yes. Kung alam niyo yung kaso ng 1MDS ng Malaysia, si J. Lo, $10 billion ang ninakaw yun, nagtatago sa China, hindi rin makuha na Malaysia. Oho. Pero ibig sabihin partisipasyon po ng Chinese government because initially, sila ho ay katulong din ng ating gobyerno, di ba, na labanan ng mga pogo. At kung siya ho ay may ganitong kaso dito, baka ma-alerto rin ho ang Chinese government para matulungan po kung anong po pwedeng karampatang parusa sa kanya doon sa kanilang bansa. One-way street in China. They only work to their advantage. Alright. So, in this case, hindi ako hopeful na makikiisa sila sa atin. Lalo na sa mga geopolitical tensions na meron tayo ngayon regarding the West Philippine Sea. Alright. Ang cooperation na hindi guaranteed. Ano naman po ang magiging papel ng DILG kung sakaling lumabas po ang sinasabing warrant of arrest ng ICC laban ko po kay Senator Bato de la Rosa na hindi pa rin ho sumisipot sa Senado hanggang ngayon? Kung lumabas ang warrant of arrest as validated by the Transnational Crime or DOJ or Interpol, di arrestin namin siya. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. You're welcome. Yan po naman si DILG Secretary John Vic Remulla. Susubukan po naming hingan ng pahayag ang mga nabanggit ni Secretary Remulla ng mga kumpanyang may ari-arian na konektado umano kay Zaldico. Malalayain na, sabi ng Department of Foreign Affairs, ang siyam na Pinoy crew ng MV Eternity Sea na binihag ng grupong Houthi sa Red Sea noong July 7. Ayon kay DFA Secretary Teresa Lazaro, tinulungan sila ng Sultanate of Oman para mapalaya ang mga Pinoy. Mula sa Naa, Yemen, dadalhin ng mga Pinoy sa Muscat, Oman. Naghahanda ang mga taga-gobyerno ng Pilipinas sa Muscat para mapauwi ang mga Pinoy. Nakauwi na noong Hulyo ang 8 pang Pinoy crew ng MV Eternity Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers, 3 tripulanting Pinoy ang namatay sa pag-atake at 1 ang nawala. Ito ang GMA Regional TV News. Mahigit 600,000 pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa bypass operation sa General Trias, Cavite. Huli sa operasyon sa Barangay Pasong Kawayan 2 ang 2 lalaki na kapwa motorcycle taxi riders. Nakuha sa kanila ng mga otoridad ang 100 gramo ng hinihinalang shabu, 1,000 pisong mark money, cellphone, timbangan at 1 volt. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Hinutugis naman ang nakatakas nilang kasama na si alias Nora. Sa kanyang paglabas sa bahay ni Kuya, mainit na sinurpresa ng Sparkle GMA Artist Center si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate Marco Massa. Ang masayang pa-welcome back sa Sparkle Artist pinangunahan ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at ilan pang opisyal ng Sparkle. Present din ang ilang mga taga-suporta ni Marco. Thankful siya sa salubong. Pag-amin niya nang hihinayang siya sa maikling pananatili sa bahay ni Kuya. Sa kabila niyan, masaya raw siyang naipakita ang kanyang totoong sarili. Nagsimula na ang paikot-ikot tour ng cast ng Metro Manila Film Festival entry na Love You So Bad. Ang first stop, ang Bulacan State University Malolos Campus. Saya ang hatid ng mga bidang sina Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu sa Bulso students. May patikim na rin silang kilig sa mga karakter nilang sina Vic, Savannah at L.A.
Mga mare at pare, abangan ang pagpapatuloy ng paikot-ikot tour sa iba pang university at malls. Abangan ang showing ng Love You So Bad sa December 25. Update tayo sa low pressure area sa Pacific Ocean na posibleng maging bagyong Wilma. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga din po sa kanila, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, ano na po yung latest sa lokasyon ng binabantayan nating low pressure area? Rafi, sa ngayon ay nasa laban pa ng Philippine Air Responsibility itong binabantayan nating low pressure. No? Kanina alas 8 ng umaga, 1,180 kilometers ang layo silangan ng southeastern Luzon. So, inaasahan natin posibleng ngayong araw pumasok at kapag naging ganap na bagyo nga, ay bibigyan po natin ito ng local name na Wilma. At para sa posibleng senaryo, may hindi natin sinasabi yung posibilidad po na posibleng kumilos ito patungo nga ng Southern Luzon, Visayas area ngayong darating na weekend. Kaya ngayon pa lamang po, inabisuhan natin lahat na patuloy nga mag-monitor sa update ng Pag-asa patungkol dito sa binabantayan nating sama ng panahon. Ano pong inaasahan natin magiging epekto nito kung meron man sa mga susunod na araw? Well, ang unang-una, no, yung posibleng pagkilos ito halos kanluran at posibleng ang ngayong darating na weekend ay tawirin nito yung ilang bahagi ng Visayas sa Southern Luzon area. Pag nagkaganon, asahan po natin yung mga pag-ulan at pamisa-misang pagbugso ng hangin. Depende pa rin po sa magiging lakas nito bago pa man natin makita or maranasang tumuwi dito sa ating bansa. Kaya yun nga, sa ngayon, inaabisuhan na po natin. Southern Luzon, Visayas, ilang bahagi po ng Mindanao, in particular itong Caraga region, dapat maging alerto po, lalo na ngayong parating na weekend dahil posible po makaranas nga no, pag-ulan, pagbugso ng hangin, at some point kung talagang magiging malakas ito, masungit na panahon po. Posible po tayo magtaas ng mga wind signal. Gaano po kaya kalakas yung ulang magiging dala nito at ano yung mga ka-interact itong weather systems? Well, sa ngayon po, no, yung wala pa tayong outlook, kumbaga in the next 3 days, simula ngayong Miyerkules, ay wala pa tayong nakitang significant amount of rains. Pero hindi natin nirurule out na ngayong darating na weekend, posible nga yung mga malalakas na pag-ulan. Unang-una dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Caraga. And then habang pag natuloy senaryo na tatawid dito ng Visayas Southern Luzon area, din nasahan po natin, mas marami pang area sa mga nabanggit na rehiyon ang posibleng makaranas ng mga matitinding pag-ulan. At yun din po, pwedeng maging sani ng mga pagbaha, pagguho ng lupa, and yung intensity nitong inaasahan, magdudulot ito ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan dito po sa mga nabanggit nating rehiyon. At kahit wala pa, dapat maghanda ng ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na inyong nasabi. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Samantala, ginawaran ng Anak TV Seal 2025 ang maraming kapuso shows at personalities. Kabilang po riyan ang Balitang Hali. Ito ang balitang hatid ni Bernadette Reyes. Pinili ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly and child-sensitive shows ang mahigit 20 programa ng Kapuso Network. Kabilang sa ginawaran ng Anak TV Seal Award ang Balitang Hali na 20 taon yun ang kasalo sa tanghali. Ginawaran din ng Anak TV Seal Award ang 24 Oras at 24 Oras Weekend ng GMA Integrated News. In the age of misinformation and disinformation, it is all the more incumbent upon media to create content that is truthful, factual, relevant, and right. Asahan po ninyo na amin po yung ipagpapatuloy hanggang sa hinaharap. Maraming salamat po muli sa Anak TV. May Anak TV Seal din ang ilang programa ng GMA Public Affairs, kabilang ang Kapuso Mo Jessica Soho. 12 programa naman ang kinilala sa GMA Entertainment Group. 4 pang programa ng GTV ang ginawaran din ng pagkilala. At 3 programa ng GMA Regional TV and Synergy. Dinomina rin ang Kapuso Shows sa pangunguna ng 24 Oras at Kapuso Mo Jessica Soho ang top 10 favorite programs. Sa unang pagkakataon din, iginawad ang Anak TV Seal Online 2025. Panalo riyan ang mga programa ng GMA International na Pinoy at Sea, Hanap ng Pusong Global Pinoys at Global Pinoy Unlimited.
Pinarangalan naman bilang Hall of Famer si Alden Richards na isa ring Net Makabata Star Awardee. Ang parangal na ito ay ginagawad sa online influencers, digital creators at artists na ginagamit ang kanilang platforms para makapang-inspire, mang-educate at makapagpakalat ng kindness sa digital space. This is another reminder for me to keep on pursuing, keep on giving inspiration to a lot of people, especially the kids who is watching and looking at us from afar with the things that we do. Kapwa awardee ni Alden sina ex-PBB Celebrity Collab housemates Will Ashley at Mika Salamanca. Gayon din si Caprice Cayetano ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Anak TV Makabata Star Television awardee naman sina David Licauco, Barbie Forteza, Gabby Garcia, Shaira Diaz, Marco Massa at Chris Chu. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may Anak TV nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula po sa lahat ng bumubuo ng Balitang Hali, maraming salamat po sa Anak TV. Patuloy po naming sisikapin na maghatid ng mga balitang layon ay media literacy lalo na para sa mga kabataan. Bida po natin ngayong Miyerkules ang isang fur baby from Balayan, Batangas. Aliw ang hatid niya online dahil sa kanyang priceless reaction sa kanyang amo. Patingin nga kami niya. Yan o, Meet Max, ang 1-year-old Aspin o asong Pinoy. Kwento ng fur mom niyang si Sheila, gusto lamang niya mag-exercise. Pero hindi siya nakaligtas sa judging skills ng kanyang alaga. Kitang-kita kasi ang sassiness ni Max na napaupo pa mula sa kanyang beauty rest at tila nagtataka sa ginagawa ni Sheila. First time lang daw kasing makita ni Max si Sheila na nag-workout. Madalas lang kasing pumapasok ang alaga sa kwarto para magpalamig sa aircon at matulog. Kahit mataas ang kilay since birth, ay mabait at malambing daw talaga si Max. Ang video na yan meron ng 1.4 million views at pinusuan ng over 128,000 netizens. Max and Sheila, kayo ay... Trending! Baka hindi naman siya ginajudge. Baka hinahangaan siya. Sa susunod siya ng sasama sa exercise. Yes.